Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan mga kapolitika para sa vlog na ito ay ang naging achievement ng Pilipinas dahil patapos na po ang 2025 at papasok na naman tayo dito sa taon ng 2026. Pero ating pag-uusapan ano nga ba ang significant na achievement ng Pilipinas pagdating sa mga international beauty pageant. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, dito po sa pagtatapos ng 2025 ay talagang masasabi natin na naging makulay at naging matagumpay ang laban ng mga Filipina beauty queen sa international stage pagdating sa beauty pageant. At pag-uusapan natin kung sino ba yung pinaka-highlight, pinaka talagang tumatak at hinangaan ng mga Pinoy at ng buong mundo dito sa mga Pinay Beauty Queen na ating ipinadala sa international competition. So para sa akin mga kapolitika, ating pag-uusapan yung top 5 na pinag-uusapan talaga at talagang trending at sinuportahan ng mga Pilipino. So para po sa akin ang pageant of the year or yung nasa number 1 spot ay walang iba kundi ang laban ni Emma Tiglao na sinuportahan ng publiko. Talagang doon nag-umpisa na magising ang masang Pilipino, mga pageant supporters na sumuporta dito sa kanyang laban sa Thailand para sa Miss Grand International 2025 na kung saan is nasungkit niya ang corona back-to-back dito sa MGI. So makasaysayan kasi mga kapolitika yung back-to-back na corona para sa Pilipinas mula dito kay CJ Opiasa and then ipinasa niya dito sa kanyang kababayan na si Emma Tiglao. Kung kaya para sa akin ay pageant of the year ang Miss Grand International at kita rin na walang dispute at walang mga reklamo dito sa pagkapanalo ni Emma Tiglao dahil nakita at nasaksihan ng buong mundo na siya ay deserve dito sa corona ng Miss Grand. So kung meron mang mga bashers, meron mang mga hindi sang-ayon, ay very minimal lang, siguro mga 5 to 10% lang mga kapolitika yung minority na kung saan ay basher ni Emma Tiglao, pero ang majority pa rin, super majority ay talagang accept at tanggap yung naging resulta ng competition sa Miss Grand International. So number 1 spot ang Miss Grand. At base nga doon sa mga pa-survey ng Missology ay number 1 ang Miss Grand sa kanilang top list. And then worst pageant naman ang Miss Universe dahil sa resulta ng competition. At even sa mga views doon sa YouTube ay umabot ng 11 million ata million yung views ng Miss Grand International, which is more than triple pa yung views or yung numero ng nanood dito sa YouTube. Pero hindi natin alam kasi yung iba is nag-live stream sila mga kapolitika sa iba't ibang mga channel, most especially yung Telemundo, yung mga Latinos. Meron silang sariling channel na kung saan ay merong subtitle na Latinos or Spanish. So doon sila nanood. Siguro naka-apekto rin yun sa sa viewing numbers ng kanilang pageant sa Miss Universe. Okay, but nonetheless ay talagang malaki ang numero ng Miss Grand doon sa kailang page na kung saan is merong views. So yon ang number 1. Number 2 naman para sa akin is yung laban ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe. So although hindi man nasungkit ni Atisa yung corona sa Miss Universe 2025, hindi maipagkakaila na talagang sinuportahan siya ng mga Pilipino, most especially dito sa mga botohan. Katulad doon kay Emma Tiglao mga kapolitika, naging doble pa yung support ng mga Pilipino pagdating dito sa online voting na kung saan ay umabot pa nga ng more than 2 million yung bumoto dito kay Atisa Manalo sa kanilang pa-reaction doon sa kailang social media page. So yun, si Atisa Manalo ang number 2 kasi alam naman natin na niluto yung resulta ng Miss Universe 2025. Pero kung nanalo siya mga kapolitika, for sure ang Miss Universe for me ang maging pageant of the year. So number 3 naman para sa akin ay ang laban ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo 2025 na kung saan ay nagtapos siya bilang first runner-up. So kasama ngayon sa Vietnam ng winner itong si Chelsea Fernandez para sa 1-year term
niya dito sa Miss Cosmo and yung kanyang mga napanalunan, yung mga perks niya, yung mga contract, mga deals, mga modeling, mga sponsorship at mga endorsement. So hindi may pagkakailan na talagang pinaingay rin ni Chelsea Fernandez ang Miss Cosmo at humakot rin siya ng award doon. Katulad kay Atisa Manalo na kung saan ay nagtapos siya bilang third runner-up and then nanalo rin siya sa Best in National Costume. So si Chelsea Fernandez ang sa number 3 mga kapolitika dahil na-represent niya ng maayos at talagang pinag-usapan ng publiko yung kanyang laban dito sa Miss Cosmo 2025. At the same time, bumawi rin po ang Miss Cosmo kasi from top 10 ngayon ay first runner-up ang Pilipinas dito sa kailang pageant na nakabase sa Vietnam. So yun yung number 3 at yung number 4 naman ay dito sa laban ni Mirna Esguerra sa Miss International 2025 na ginanap sa bansang Japan kung saan ay nagtapos siya bilang 4th runner-up. So malaki kasi ang expectation mga kapolitika sa ating maging pambato sa Miss International 2026. Yung si Miss Katrina Johnson na kung saan ay panlaban ng Davao Province dito sa Miss International Philippines. So ang sabi nila ay siya daw yung prototype na Miss International. So we'll see kung maiuwi at masusungkit ni Katrina Johnson ang corona sa Miss International kasi parang ano talaga siya, kahawig siya ni Atisa Manalo nung lumaban ito sa Miss International dati. Talagang napaka-cute ng mukha, maputi kasi ganito daw ang prototype ng Miss International. Kung kaya hindi daw binigay sa atin ngayon ang corona sa Miss International 2025 dahil ibibigay daw ito for sure sa 2026 dahil sa lakas ng ating pambato at talagang masasabi natin na ito ang talagang requirement, isa sa mga requirement kasi ng Miss International ay yung parang munika ang mukha. So yun po yung aking pang-apat at yung pang-5 ko naman mga kapolitika ay yung laban ni Krishna Gravides dito sa Miss World 2025 na kung saan is nagtapos siya bilang top 8 dito sa kompetisyon. So talagang pinag-usapan rin mga kapolitika yung kanyang laban. It's just that nakatapat niya itong si Opal na designated na para maging winner sa Miss World 2025. So sa tingin ko kung wala itong si Opal at patas yung maglaban ay masasabi natin na paborito ng Miss World itong si Krishna Gravides. It's just that talagang meron nang nakadesignate na winner at nakatapat ni Opal itong si Krishna kung kaya si Opal yung nakapasok sa next round. So nagtapos siya bilang top 8 pero talagang masasabi natin na nai-represent ni Krishna ang Pilipinas dito sa international stage. At pinag-usapan rin po yung kanyang laban at yung kanyang kompetisyon dito sa Miss World 2025. At naging makasaysayan rin yung pagkapanalo ni Opal dito sa Miss World matapos na mag-resign siya doon sa Miss Universe 2024 sa kanyang spot na kung saan ay runner-up siya and then ngayon dito sa Miss World ay kinurunahan siya bilang winner sa kanilang kompetisyon. At special mention po pala dito sa ibang mga pageant na hindi ko na-mention doon sa top 5. So dito yung ating pambato sa Miss Eco International si Alexei Brooks na kung saan is nanalo siya. Dito sa Miss Supranational si Tara Valencia na kung saan ay nagtapos siya bilang third runner-up. Yung pambato natin sa Miss Earth si Joy Barcoma na nagtapos bilang top 8 at sa huli ay yung naging pambato natin sa Reina Hispano-Americana na si Diamante at naiwi niya yung corona dito sa Pilipinas. Okay, so yun mga kapolitika sa tingin ko ang mga pageant na kung saan pinag-usapan at naging trending para sa taong 2025. So yun yung aking top 5 at yung aking mga special mention. So overall ay masasabi ko na talagang successful ang batch ng 2025 dahil wala po tayong mga ipinadala sa international beauty pageant, yung mga kilalang international beauty pageant na kung saan is na-unplace ang Pilipinas. Even nga sa minor ay winner pa tayo at yung iba ay maganda yung kanilang mga placement. So napaingay ng mga Filipina beauty queen ang mga pageant sa international beauty competition. So umingay mga kapolitika ang Pilipinas dito sa international stage pagdating sa mga beauty contest. Okay, kung kaya marami talaga ang threatened sa Pilipinas. So successful ang batch ng 2025 sa pangunguna ni Emma Tiglao ang winner sa Miss Grand International 2025. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika,
Ano sa tingin nyo ang pageant of the year in your own personal opinion? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.